Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Josue, Kabanata 4, talata 1 hanggang 6. Bantayog sa gitna ng ilog. Nang makatawid na sa ilog Jordan ang buong sambayanan, sinabi ni Yahweh kay Josue, "Pumili ka ng 12 lalaki, isa sa bawat lipi. Pakuhanin mo sila ng tigi-isang bato sa gitna ng Jordan, sa mismong kinatayuan ng mga pari. Ipadala mo sa kanila ang mga bato at ilagay sa pagkakampuhan ninyo ngayong gabi." Tinawag nga ni Josue ang 12 lalaking pinili niya at sinabi sa kanila, "Mauna kayo sa kaban ng tipan ni Yahweh. Pagdating ninyo sa gitna ng ilog Jordan, kumuha kayo ng tigi-isang bato. Pasanin ninyo ang mga ito, isa para sa bawat lipi ng Israel. Ang mga batong ito ang magpapaalala sa bayang Israel sa mga ginawa ni Yahweh. Kung sa panahong darating ay itanong ng inyong mga anak kung ano ang kahulugan ng mga batong iyan." Amen. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika-4 na kabanata sa aklat ng Josue, versikulo 7 hanggang 12. Sabihin ninyong tumigil ang agos at nahati ang tubig ng ilog Jordan nang itawid ang kaban ng tipan. Ang mga batong iyon ay magpapaalala sa Israel ng mga pangyayaring ito habang panahon. Ginawa nga ng 12 ang iniutos sa kanila ni Josue, tulad ng sinabi ni Yahweh kay Josue. Kumuha sila ng 12 bato sa gitna ng ilog, isa para sa bawat lipi ng Israel. Dinala nila ang mga bato sa kanilang himpilan at inilagay roon. Naglagay rin si Josue ng 12 bato sa gitna ng ilog Jordan, sa lugar na tinayuan ng mga saserdoteng may dala ng kaban ng tipan. Naroon pa hanggang ngayon ang nasabing mga bato. Nanatili sa gitna ng ilog Jordan ang mga saserdote hanggang sa maisagawa ng mga tao ang lahat ng mga iniutos ni Yahweh kay Josue. Natupad ang lahat ayon sa iniutos ni Moises kay Josue. Nagmamadaling tumawid ang mga tao. Pagkatapos nila, itinawid din ang kaban ng tipan, at ang mga saserdote muling umuna sa mga tao. Tumawid din at nanguna sa bayan ang mga lalaking sandatahan buhat sa lipi nina Ruben, Gad, at kalahati ng lipi ni Manases. Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang aklat ng Josue, Kabanata 4, versikulo 13 hanggang 18, at ang sabi, ang 40,000 armadong lalaki ay dumaan sa presensya ng Panginoon at pumunta sa kapatagan ng Jericho para makipaglaban. Nang araw na iyon, pinarangalan ng Panginoon ni Josue sa harap ng mga Israelita at iginalang ni Josue ng mga tao na buong buhay niya gaya ng ginawa ng mga tao kay Moises. Pagtawid noon ng mga Israelita sa ilog ng Jordan, sinabi ng Panginoon kay Josue, "Utusan mo ang mga paring may buhat ng kahon ng kasunduan na umahaw na sila sa ilog ng Jordan." At sinunod iyon ni Josue. Kaya umahaw ng mga pari na dala ang kahon ng kasunduan ng Panginoon, at pagtapak nila sa pampang, dumaloy ulit ang tubig at umapaw gaya ng dati. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Joshua, chapter 4, verse 19 to 24. At ang bayan ay umahon mula sa Jordan ng ika-10 araw ng unang buwan at tumantong sa Gilgal sa hanggang silanganan ng Jericho. At yung 12 bato na kanilang kinuha sa Jordan ay binunto ni Jose sa Gilgal. At siya nagsalita sa mga anak ni Israel na sinasabi, "Pagka itatanong ng inyong mga anak sa kanilang mga magulang sa panahong darating na sasabihin, anong kahulugan ng mga batong ito?
ay inyo ngang patarastas sa mga anak ninyo na sasabihin, ang Israel ay tumawid sa Jordan ito sa tuyong lupa. Sapagkat tinuyo ng Panginoon ninyong Diyos ang tubig ng Jordan sa harap ninyo hanggang sa kayo'y nakatawid, gaya ng ginawa ng Panginoon ninyong Diyos sa dagat na mapula na kanyang tinuyo sa harap namin hanggang sa kami ay nakatawid. Upang makilala ng lahat ng mga bayan sa lupa ang kamay ng Panginoon na makapangyarihan upang sila'y matakot sa Panginoon ninyong Diyos magpakailanman. This is the word of God.